So yun guys, for today's video, acclimate na naman ako ng Kraylix natin. Ito yung pinagpag natin last time dito sa tank na yan. Diyan tayo madalas nagpapagpag ng crayfish ng mga Kraylix natin. So yung mga buried natin, diyan natin pinapagpag. So ito na yung mga Kraylix natin guys. So yun guys, may nagtatanong kasi sa atin dito, bale, gano'n daw ba kalaki yung mga pwede nang i-out na Kraylix natin. So ito po yun guys, ito po yung Kraylix na pwede na nating i-out. Ganito po yung size nyan, 1 inch pababa po, pero may mga lumulusot na rin po dito na mas mataas sa 1 inch. Pero kung sa size lang po talaga, ito po yun, ayan. Ganyan po kadami yung isang buried female lang natin to guys ha. So isang pagpagan lang to. Ganyan kadami yung nakuha nating Kraylix sa isang pagpagan lang. So tinansya kong bilangin kanina bago ko ilipat dito. Di ko na pinakita sa inyo guys kung paano ko nilipat dahil mabilisan lang naman tong vlog na to. Gusto ko lang ipakita kung gaano kadami ang napuproduce ng isang buried female natin. So after kasi ng pagkapisa nila, may mortality pa rin tayo dyan. So inabot na lang to, 4 inches kasi yung ano nito, yung mother cray nito, yung pinagpagpagan natin. So ang bilang ko na lang dito ay nasa 127, ganun o 130. Siguro may hindi ako nabilang kasi tinansya ko na lang guys yung iba, pero hangga't nabilang ko, binilang ko naman sila. So yan guys, ganito kadami yung napuproduce ng isang one buried natin na 4 inches na crayfish. So sa mga bumibili po, ganito po yung size ng binebenta natin na Kraylix. Kasi may mga nagtatanong pa rin sa atin dyan eh. So ano pong size daw ng 1 inch below, ganito po yun. Hindi po tayo nag-out nung mas maliliit pa talaga, yung as in na hindi naman mabubuhay. Ito po kahit paano, kung malapit lang po, nasasuggest ko ito. Mabubuhay po ito kung malapit lang. Pero kung mga malalayo po yung biyahe at hindi naman kayo ang mag-pick up, ang kunin nyo na lang po yung mga 2 to 3 inches. So mamaya pakitaan ko yung mga 2 to 3 inches natin. Yun po, pwede nyo ibiyahe yung kahit malayong-malayo, kahit mga probinsya po. Yan, pwede po yan. Ayan. So ito guys, pag ganito, ina-acclimate natin to. So acclimate pa rin natin to dun sa tubig na paglilipatan natin ng mga Kraylix natin. Hindi kasi pwedeng mabigla yung mga yan. Ayan. Sa mga gusto pong mag-try ng crayfish farming yan, so available po tayo ng mga breeders natin, yung mga 3 to 4 inches, 4 to 5 inches natin. So text nyo lang po ako sa number natin, PM nyo lang po ako, nandiyan naman yung details natin. So yun guys, ganito kadali mag-alaga ng crayfish. Ayan, ganyan kasimple. Sa isang buried lang po ito. Sa isang mother cray lang po nang galing lahat ito. Ayan. So nakita nyo naman, halos batch na batch yan, same batch yan, halos magkakasais po sila. Isang crayfish lang guys, sa isang perasong crayfish meron ka na pong ganito kadami. So within 4 months po o 5 months malalaki na po itong mga to. So ganyan kasimple sa mga nakakapanood sa mga vlog natin na kung gaano daw katagal mag-alaga ng ganito, mahirap daw ba? Hindi po. Ayan, pinapakain ko po dito. Ayan, mga munggo lang. Ayan, munggo, PO2, mga kalabasa, carrots. Yan lang po pinapakain natin dito. Isda minsan, mga more on protein po tayo minsan. Ayan, so yun guys, ganito kadami ha, yun gusto ko lang ipakita sa vlog na to kung gaano kadami ang napuproduce ng isang 4 inches natin o mga 3 to 5 inches natin guys, 3 to 4 inches natin, kaya yan, kaya ganito. So sa isa, pag nag-order naman po kayo, usual na order natin ay tryo naman po, 1 male to female po yung dumarating sa inyo, ganun. Ayan, so yun guys, i-acclimate ko lang din ito. Yan, dyan. Dito ko kasi na-acclimate guys yung mga Kraylix natin. Kasi hindi sila pwedeng bitawan agad dito sa isang pond. Kasi medyo malalaki na yung mga crayfish dito guys. So pakita ko sa inyo, huhulihin ko lang yung isang crayfish natin dito. Ayan nila magpahuli. Ito. Ayan. So ito naman po yung mga 2
2 to 2.5 natin. Ayan, 2 to 2.5. So, malalaki na po itong mga to guys. Ayan. So, hindi ko po hinahalo kasi yung mga malalaki natin sa mga maliliit natin. Kaya ganun po, naghihiwalay ako ng pan. So, ito guys, pag gaganito yung mga in-order nyo, makakasurvive na to. Ayan. So yun guys, after ng 30 minutes na acclimation, so hindi naman kasi halos nagkakaiba yung tubig nito. So after 30 minutes, ayan, pwede na nating pakawalan to guys. Ayan. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, kung bago ka lang dito sa channel ko, ayan, paki-subscribe nyo na po yung channel natin. Paki-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga video or mga tips sa pag-aalaga ng mga crayfish or ng mga lobster na inaalagaan pa natin dito. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay sa channel natin and happy crayfish farming po sa lahat.